Ayan, good morning. Medyo mag-ride naman tayo today. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakalabas. Wala naman tayong exact location na mapupuntahan. Depende lang kung saan tayo abutin. Pagas muna tayo. Sana naririnig nyo ako. Ngayon lang to, bago lang tong itong microphone natin. Ang gamit nating camera ay DJI Action 4. Okay itong DJI Action 4. Malinaw, maganda rin sa gabi. Tsaka mura lang yung adapter, hindi kagaya na sa GoPro, medyo mahal yung sa GoPro. So ang gamit ko lang ngayon is yung wired adapter, nabibili lang to sa Shopee. Tapos yung lapel mic. Sana maganda naman yung kalabasan. Mukhang maganda yung panahon ngayon . Wala akong nakikitang ulap. So ito ang unang attempt natin sa pagpa-vlog. Sana maging maganda kalabasan. Ito ang ating magiging video number 1. Ang gamit natin ngayon ay NK400. Ayos pa rin naman talaga tong NK. Etong NK400, although may bago na, di ba, yung NK450. Actually, marami na silang nilabas na bago pero tong NK400 ayos pa rin . Wala namang problema. 4 na taon na to sa akin . Syempre 400cc to, hindi man na-expect na sobrang lakas ng power na makikipagsabayan ka sa mga liter bikes. Kung gusto mong tumalon sa big bike, okay na to. Okay na rin to ng starter. Tao po. Itong tollgate talaga tsambahan . Minsan nagbabasa, minsan hindi. May load ako . Baka sabihin nyo wala akong load. Sabihin nung nasa likod ko wala akong load, meron . Sarap umiyahe ng gantong oras. Ngayon, chill ride lang. Kayang-kaya. Medyo malamig ngayon . Sarap. After 4 years, okay pa rin ba yung NK400? Yan, okay pa rin. Lakas pang chill ride. Basta yung importante lang naman, alaga mo sa langis, alaga mo sa PMS, alagaan mo rin. 4 na taon na sa akin to.
Hindi pa naman ako nagka-problema dito. It's not a perfect bike, but of course, pwede na. Madadala ka na rin ito sa malalaya at magagandang lugar. Nakarating na rin naman ako sa Tinggalan, Gabaldon. Hindi naman nagka-problema, may OBR pa ako noon. Basta katulad ng kahit anong motor, alagaan mo lang. Alagaan mo yung chain, alagaan mo yung langis, brake pads. Check mo lang rin palagi bago lumarga. Parang okay mag-Batangas ngayon. Doon tayo sa Lipa. Hanap lang tayo makakainan sa Lipa. Sarap bumiyahe ng ganito. Sa totoo lang, madalang ko lang nagagamit ang NK400 eh. Not because hindi ko na siya gusto or ayaw ko na yung performance niya, pero work from home na kasi ko. Hindi na ako masyadong lumalabas. Hindi na ako masyadong bumabiyahe. So nagagamit ko na lang to pag ganito. Naisipan ko mag-bike pag weekend. Pero other than that, hindi na masyado eh. Kaya iniisip ko rin bumili ng isa pang bike. Maliit naman, scooter. Scooter gaming naman. Ano ba magandang scooter ngayon? Ang daming lumalabas na eh. Dami-dami na rin. Tagal ko lang nanonood ng videos about scooter. Ang dami. Sige, syempre, dyan yung usual ATV mo, yung PCX, Aerox, NMAX. Pero other than that, ang dami pang bago lumabas. FKM 180. Ang ganda ng specs nun. QJ Motor. ATR 116. Ganda rin nun. Meron ka pang SYM, Husky. Meron ka pang Kimco Dink. Parang hirap pumili eh. Depende na lang talaga siguro kung saan mo gagamitin. Ang gusto ko kasi, yung city driving lang. Pero kakayanin din naman minsan yung pang long ride. Yung mga Tagaytay, Marilake, mga ganon. Ang hanap ko yung mga 150cc pataas para siguradong hindi ako mabibitin sa power kahit papano. Tsaka may angkas ako minsan para siguradong hindi kakapusin. Pangpunta sa mall, pang palengke, pang bili dyan sa kanto, yung mga ganun lang. Pag scooter lang, at least kahit nakaupo ka dun, makakapamalengke ka eh. Ipabot mo lang kay ating tindera yung kailangan mo, okay ka na eh. So ngayon, sa mga napapanood ko, ang nangingibabaw sa listahan ko, FKM ADV 180, ATR 160, tsaka PCX. PCX, sobrang komportable raw talaga. Ayun, di ba? City riding, yun ang kailangan ko, komportable. Tsaka kahit pang malayuan, pwede. May lakas. Yung ATR, ang ganda naman ng specs doon. Adventure type. Makakalayo ka rin doon. Ang ganda ng rims doon. Naka-rim set na yun. Spoke wheels, inverted fork, naka-TFT panel, taas ng ground clearance. Isa pa yun, kailangan i-consider yung ground clearance. Kasi ito mga nakaraan, panay ang mga baha, di ba? Kaya ba ng PCX sa mga bahaan? Sa mga naka-PCX dyan, kinakaya ba ng PCX ang mga baha nating kalsada? Yung FKM ADV 180, halos pareho din naman ng QJ motor na ATR 160. Mas malakas nga lang yun ng konti kasi syempre 180cc.
Pero in terms of specs, halos pareho din eh. Naka-spoke wheels din yun. Feeling ko nga lang mataas masyado yung FKM 180. Ang problema naman kasi madalang yung mga nagpapa-test ride ng ganon eh. Yung mga ganyang kompetisyon ang maganda para sa mga manufacturers. Para kay Honda, dapat itaas niya yung specs ng ADV 160 niya. China made, mahina, hindi. Nasa pag-aalaga mo yan ng motor mo. Ang motor ko, NK400. Nung simula, ang daming nagdududa, di ba? Pero ito, mahigit 4 na taon na sa akin. Hindi naman nagbagong performance. Hindi na kasi papasa yung Honda is Honda. O, naka-Honda ka nga. Yan nga yung binili mo. Pero upgrade ka naman ng ganito, upgrade ka ng ganon. Install ka ng ganito, install ka ng ganon. Eh, ang dami mo rin dinagdag. Asa na yung Honda is Honda dun, di ba? Kung ang dami mo rin ina-upgrade na pyesa, ina-upgrade mo yung panggilid para lumakas, ina-upgrade mo yung bola para bumilis, di ba? Parang nawala na yung point ng Honda is Honda. Eh yung mga bagong manufacturers sa market, ang ganda ng ino-offer. Okay, startle na! Ayos ang panahon, ang lamig. Huwag naman sana lamig na may kasamang ulan. Huwag naman. Nung tayo pupunta sa Lipa, hanap tayo mga kainan. After 4 years na ginagamit ko tong si NK400, wala nga akong mga upgrades dito eh. Ano ba ginawa ko dito? Ang pinagawa ko pa lang dito, pinaripa ko yung yung shock sa harap. Yun lang. Syempre, the usual, palit ng busina, crash guard, top box. Makina, wala pa akong ginagalaw. Yung brake pads, maayos pa. 19.5 Odo. 4 years. Oh, di na masama yun. Sa mga naka NK400, ano na ba mga pinalitan nyo para mas gumanda pa yung performance ng NK400 nyo? Gulong, isang beses pa lang ako nagpalit. Kapal pa rin. O yung fogging na yun, totoo ba to? Batangas, ma-fogs? Mafog ba o may nagsisiga? Hindi ko alam. Hindi, pero walang amoy wala namang amoy siga eh. Tsaka malamig. Legit na fog.
Ayan, probinsya na. Amoy probinsya na. Amoy probinsya. Naamoy ko na yung mga EBS ng kalabaw at baka. Sana ganito lang lagi ang panahon, no? Ayun. Okay guys. Busog na, tapos na kumain. So, dito na tayo sa Lipa. Exit. Startol na. Ayan na, dire-diretso na to. Uwian na. It's almost 8 a.m. and hindi pa naman ganun ka init. Tsaka medyo malamig yung malamig yung simoy ng hangin, so okay pa bumiyahe. Nga lang, pagdating uli ng Paranaque, uy, daming riders! Ride safe mga bossing! Tingin ko yan talaga yung sweet spot ng NK 400 eh. Yung mga 100 to 110, yan. Steady yan. Wala kang mararamdaman na struggle ng makina. Wala. Suwabe.
Ayun, no, daming riders papuntang san kaya itong mga to. Ganito, oh. Ganda sana ng sports bike eh. Kaso tingin ko hindi na pang sports bike ang katawan ko. Eto nga, naked nga ka. Feeling ko patapos na rin ako sa naked eh. Tingin ko, ano na, adventure bike na. Papunta na tayo sa adventure bike. Hindi masyadong masakit sa katawan. Eh, no? Ang guwapo lang talaga ng mga sports bike eh. Ayun, no? Pogi, oh. Chill lang tayo ah. Hindi na tayo habol sa mga ganyan. Steady lang tayo sa 100, 110. Okay, dito na tayo. SLEX na, total. Dito na natin tapusin ng vlog. Tatabi ko lang saglit. Salamat po sa pagsama sa akin sa biyahe. Sana po pasuporta. Unang vlog entry ko po ito. Sana makabiyahe pa tayo ng mas madalas. Sana palagi maganda ang panahon. So hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagsama sa akin. At see you next time. Peace!